Hi, Cubs! Welcome to my vlog! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, do not forget to hit the subscription icon below and also the bell icon. So, ano pang hinihintay mo mga Cubs? So, click na! Hi mga Cubs! So, on the way tayo ngayon going to our office kasi mga Cubs, nakakatuwa. Last day na ngayon ang ating training for TSL sa opisina. Wow, palakpakan naman natin sarili natin. Actually, mga Cubs, today is a special day for me also kasi aside sa last day is birthday din naman ang aking panganay na anak. So, happy birthday, JE. So, celebrating your birthday. 13 years ka na. Wow, 13 years old ka na. Nakakatuwa. Mga Cubs, may pabinata na talaga akong anak. I can't imagine despite of my personality at may mga pinagdaanan ay magkakaroon din ako ng sarili kong kadugo. Wow, nakakatuwa. So yun na nga mga Cubs. So I just want to give you an update regarding my training for being a TSL. So iyon, nakakatuwa. Ang dami ko natutunan. At kahapon nga mga Cubs, yung sa aming training is refreshment pagdating sa may food safety. Ang dami ko natutunan. A lot of things. Mga iba talaga is kalimutan ko na. May mga sarili kami mga term na ginagamit sa loob ng aming work. Especially sa sa mga communication. Halimbawa, pagka may mga tinatawag kami yung behind you, pagka dadaan ka sa likod ng colleague mo, hindi yun yung para bang bigla-bigla ka na lang magiging casual na excuse me, can I go there or can I basta yung dadaan ako sa'yo, gano'n. Ang mga term namin doon, bigyan ko lang idea yung katulad na behind you, gano'n, hat behind you, knife behind you, mga gano'ng eksena, which is talaga namang helpful pagdating sa loob ng aming work environment. Kasi nagiging formal siya, tapos ang bilis pa i-pick up, hindi mo na kailangan mag-isip pa na ano sinasabi niya. So ayun. And then aside from that, yung mga reminders pagdating sa food safety, napaka-importante niyan kasi since na nag-work tayo sa isang food environment, kailangan nyo din maging concerned sa health ng bawat isa and especially sa health ng mga guests na magpapatronize ng inyong business. So ayun mga Cubs, nakakatuwa. And now, today, I think it's about COGS. COGS ang ating pag-aaralan. Lagi ko siyang naririnig pero wala talaga akong idea pagdating sa COGS. Ano ba yung COGS na to? Paano ba to kina-calculate? Ano ba yung nagiging niya sa isang business? Ano ba yung kanyang trabaho? Ano ba ang kanyang ganap? Okay, so for now, nandito tayo ngayon sa labas dahil maghihintay tayo ng bus. Nga pala mga Cubs, I think ako lang yung pinakamalayo pinagmumulan sa mga kasabayan ko nagtitraining dun sa aming opisina kasi I'm from Manggaf. Kaya usually, kapag kasinakyan ko ay 999 na bus, almost 2 hours ang aking biyahe. Ganun napakatagal mga Cubs. Actually, actually na. Meron namang mas mabilis sa paraan. Katulad ng any bus number, pwede kong sakyan here. At baba ako doon sa may Abu Fatira. Tapos from Abu Fatira, sasakay ulit ako ng another bus, number 102X. Mabilis lang yon. Almost 30 minutes lang, nandun ka na sa opisina. Nandun ka na sa may building na opisina namin. Pero, ang pagkakaiba nun, 2 beses ka gagastos. Unlike dito, sa 999 is, isahan lang na gastos. And then, ang pamasahe is 300 pills, so 5 pills lang naman ang dinagdag. Pero ang medyo mag-e-effort ka lang is yung tagal ng biyahe, almost 2 hours. Plus, pagka nag-traffic pa, pagka nagkaroon pa ng ibariya sa daan, madagdagan pa yun. Katulad kahapon mga Cubs, ang aga ko umalis 9 ako umalis ang bahay. Pero nangyari is almost 2 hours. Grabe. Shark.
Thank you. Okay, so nakasakay na tayo ng bus. 999 ang ating sinakyan. Bus number. So, diretso to. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga cars. Pero maghintay tayo ng mga almost 2 hours sa atin yan. Depende pa rin yan. Kung walang kaperya sa daan, almost 2 hours, like 1 hour and 30 minutes. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga ilang lugar dito sa Kuwait na kung saan dadaanan natin while going there. Para magka-idea kayo, especially sa mga bagong dating sa Kuwait. Okay, let's go. Hey mga Cubs, so nandito na ako sa Mimesila. Kapag pupunta ka na also sa Salmiya, dito dumadaan yung bus dito papunta also sa Salmiya. Tapos diretso naman, hindi kayo dadaan dito, is diretso naman sa Sila. Tingnan nyo. So ito yung kilalang Misila na tinatawag. Ito yung hotel na Jumeirah Hotel. Ayan, Jumeirah Hotel yan mga Cubs. Ayan, kilala yan dito ha. Hindi lang makita sa bintana. So pagka nadadaan kayo dito papuntang Pahil, o kaya pagka nagaling kayo sa Pahil punta kayo city, or also makikita nyo tong Jumeirah Hotel. So sikat tong hotel dito. Kaya pagka nakita mo to, ibig sabihin nandito ka na sa may way puntang papasok sa may Salmiya. So yun lang. Ay mga Cubs, so nga pala dito pala around sa may Salmiya yung aking work Albida branch. Pero sa may Salwa to, Salwa bago siya mag-Salmiya. Pakita ko kasi. So iyan. Ayan. Ayan yung tulay o bakya. Tapos ito yung Albida. Ayan. Nakikita nyo maraming mga ano dyan. Maraming mga kainan. Hindi lang makita sa pinaka-camera mga Cubs, pero maraming kainan dito sa may Salwa, which is nakakatawa tingnan. Okay, so ngayon ang gagawin natin is patungo tayo sa opisina. Pakita ko pa sa inyo yung mga kilalang lugar dito sa dadaanan natin going to Shark. Okay. Hey Cubs, so nandito na tayo ngayon sa may Olds, dito sa may Salmiya. So ito yung popular na place ngayon dito sa may Kuwait, na kung saan tambahin talaga na maraming Pinoy. Turo ko sa inyo, pakita ko sa inyo. Especially kapag kagabi at Friday, naku, ang daming makikita mga kabayan here doon sa mismo also, pati mga ibang lahi. Nangyayari para sa siyang pinaka-place ng tagpuan, and then actually napapansin ko din mga nagkatrabaho sa loob ng bahay. Ito yung place na to ng kanilang meet up place, yung bagay, mga tropa, mga kaibigan, even yung mag-jowa dyan. Ito kasi ito yung sa may bus stop mga Cubs, tapos papasukin mo lang yung dire-diretso doon yung pinaka-also. Okay mga Cubs, so ayan yung McDonald's. Ayun, McDonald's. Ayun yung sikat dyan na ano ba yung tawag doon? Ayan, yung lugar na yan ay yung also. Ngayong tanghalin tapat hindi nyo masyado na-appreciate yan, pero pag tungtong ng gabi appreciate yan talaga so much. Dahil dami-daming kabayan nagpupunta dyan, especially pagka Friday. Kita nyo yan. Ayun, pasukin nyo yan doon, dire-diretso doon. Madami na dyan mga Pinoy foods. Actually, hindi naman sa pag-judge mga Cubs, pero kahit ako, tambayan ko din ito kadalasan. Pagka may time talaga ako na pupunta dito sa Salmiya, kailangan dadaan ako dito sa Also. Kasi dito rin kasi bilihan ng yung trending na Spanish bread, yung Laila's Bakery. Diyan din yun sa may likod lang. Halos lahat naman dito makikita. Yun lang. So kapag bago kayo sa Kuwait, puntahan nyo dito. Sa gabi makikita nyo dami-daming kabayan. Try nyo na.
Hi mga Cubs, so nandito na ako ngayon sa may Shark at time check 10:40 in the morning. So umalis tayo kanina sa bahay ng 9 nakasakay tayo ng bus kanina ng mga 9:25. So ngayon 10:40 na. So yan ang haba ng biyahe natin pagka sasakay ka ng 999 from Manggaf going to Shark. Okay, so may idea na kayo mga Cubs. And then, hindi mo na ako mag-video ng mga ilang kaganapan today kasi medyo maikpit sa loob ng opisina. And then aside from that, almost na tayo, empty na yung ating phone. So kailangan natin siya i-charge. So for now, thank you so much for watching. So, bigyan ko kayo an update later. Bye-bye! A few moments later. So ito kami. San Lorenzo. Okay, so busy kami dito nag-training and then kwentuhan. Break time namin. Hi Cubs, so kayari lang ng aming training. Today nga yung last day namin training. Phase 1 yun, no? Nga pala, I'm with si Justin. So, eto nakakatuwa mga Cubs. May mga phase 1, phase 2, phase 3 pa pala yung training namin. Yung phase 1, ito yung sa opisina, yung knowledge about sa food safety, about on how handling the conflict, and then even COGS. Today, natutunan namin yung sa COGS, nakakatuwa. And then the second phase, which is phase 2 and phase 3, ito na yung sa on floor. Yung doon na kami sa restaurant namin. So, magsha-shadow muna kami ngayon sa mga schedule namin. Mahirap kasi explain, pero may mga shadow. Tapos after yung shadow, mag-actual na kami. Magsosolo. Wala, hindi na kami shadow, kundi kami na mismo gagawa. Yun lang, nagugutom ako today. Kain muna tayo. Hi mga Cubs, nandito na ako ngayon sa may Old Souk. Ito yung Old Souk mga Cubs. Yan. Old Souk. Ayan, mainit ngayon at hapon pa kaya wala kayong makikita masyadong tao sa labas. But for now, nandito ako sa may Bake and Grill Restaurant. Nakikita ko to lagi sa may TikTok. So let's check inside kung ano bang pwede nating makain sa loob. Dahil nagugutom ako, kailangan natin kumain ng kanin. Tingnan natin kung may affordable na pagkain sa loob at masarap na siya. Let's see. Wow, mga Cubs. Sarap na nila. Tinapay. Diba? So, titingnan natin yung combo nila. Magkakano yung mga combo niya? Depende po sa order. May 2KD. Ayun, may 1.750. May drinks na to. Wala po. So, may kanin, may barbecue. To may 2KD sila. 2.750. Magkano yung drinks nyo? Sa soda po namin sa 300 po. Pag sa water naman po sa Ruba. Ayan. So, eto lang yung ano nyo, yung may combo. Hindi po. Madami po po yan. Ito, may ganyan po. Ganyan. Oh, ang sarap naman. May isda sila, oh. Meron silang baked tilapia. Talaga binibake na yung tilapia ngayon. Ito yun, oh. Sarap. Beef steak. 1.750. Parang sarap niya. Okay mga Cubs, so kumuha tayo na itong beef steak nila. May free daw na sabaw ito. Tingnan natin kung ano. Ano lasa ng sabaw? Ano siya? Yung sa ano po ng beef? Beef. Beef stock. Okay, let's see. Tingnan natin ang mga. Sige. To golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
Okay, Cab. So, ayan yung food. Dumating yung food natin. So, ang in-order natin ay beef steak. Ito, diba? Beef steak. So, may kasama siya pipino. And then, ano to? Chicharon? Ano to? Crackers? And then, what is good thing here, mga Cubs? Nagbibigay din sila ng... May paganda din sila. Priso. See? Yan. So actually, mga Cubs, this is my first time here in Bake and Grill. Bago lang po ba to? 2 years na po kami sir. Dito mismo? Yun mo, 2 years na pala sila, mga Cubs. Ngayon pala ako nakapunta dito sa kanila. So, nagbumuka talaga tayong bago sa Kuwait. But anyway, so tikman na natin yung lasa niya, mga Cubs, kung talaga pang Pinoy. Kasi, di ba, sabi ko nga sa mga Cubs, hindi nang nakakain ng beef steak. So, nung nakita ko to sa menu, so, try natin. Kung ito yung hinahanap kong beef steak Tagalog. Let's see. So, mga Cubs, yung kanilang sabaw is from beef then. Beef. Ito. Tapos may pasawsawan effect pa sila ganito. Ayusin natin camera na. Okay. Tapos pwede na naman siya. So it's up to you, mga Cubs, kung gusto nyo magsawsaw pagka beef steak, kasi normally pagka beef steak may lasa na to. Pero ang hinahanap ko talaga, mga Cubs, is yung pagka beef steak Tagalog. Iman natin. Okay. Malambot-lambot yung laman niya, hindi siya ganun makuna. Ano silang chili. I don't think so kung prepare ito sa beef steak. Hi mga Cubs, may napansin ako isa sa kanila. Meron sila palang tinitinda ditong ice candy. Tingnan nyo. Kita nyo yan? Ayan. Wow, 250 pills isa. So, tingnan natin kung anong flavor. Anong flavor ng ice candy nyo, te? Tingnan natin. Wow, tingnan mo yung flavor sila. May buko salad, langka, ube, mais, oreo, and buko pandan. At yung ice candy nyo, may ano to, may adon yung hindi siya matigas. May kasama siya. Smooth siya. Okay, so since na smooth, tatry natin yung ice candy nila. Pero wala na pong buko salad, no? Okay, so kung walang buko salad, try natin yung... Ano yung masarap, te? Ano yung best seller niyo dito? Ano po gusto niyo? Yung ube kasi ubos na. Ubus na rin yung ube. Yung fruit salad, wala. Wala na rin yung fruit salad, yung buko salad. So meron kayong pandan. Pandan tsaka langka, mukha siyang masarap, no? Okay, so bibili tayo ng ng ice candy nila. Try natin dito, ice candy. Buko pandan tsaka... Ate, buko pandan mo. Buko pandan tsaka isang langka. Ano na? At saka ano po pala to, dadagdagan natin ng rice. Ate, magkano extra rice nyo? Pwedeng pa extra rice pa, pero pa take out, nalagay na lang, pagsamahin na lang.
Samahin dyan, sir. Babaon ko na lang. Tsaka dalawang ice candy. Anong ice cream? May pandan pa, sir. May... Isang pandan, tsaka isang langka. Langka is inatin. Tikman natin. Masarap ba? Honestly, ang linis ng nyo ha, ng store nyo ha. Thank you po. Ang ganda, ambience. Honestly, this is the first time na makapunta ako dito tsaka sa lahat ng mga Filipino restaurant. So far ha, malilinis naman yung iba pero ito effect talaga sila oh. Ang ganda ng style nila, malinis. Tsaka ang ganda ng kulay. So tikman na natin yung ice candy. Magkano sa akin? Yes po. Okay Ang buko mga pandan. tabs, so try natin yung ice candy nila. Buko pandan, ubi, isa. Sabi nila masarap daw yung ice candy. Tikman natin. So meron sila, ano to? Langka ba to? Ay, Bing! Wait! Langka. Parang hindi mo So ito pandan. So yung langka, parang mali lang ng kuha. Pero ito pandan. Masarap kaya ang ice candy nila? Tanong natin. Ay, tingnan natin. Laki ng ice candy nila, Diyos ko dahil. Makakaya ko ba to? Kaya niyo po yan. Sarap. Ay, sakit. Labahan ito. Lamat. So ito yan na. Ito. try mo daw, sir. Ha? Libre na po yung isa. Ay, binigyan ako ng ice candy. Diyos ko dahil. Ito nga, hindi ko na kaya yung haba nito eh. Kasi hi muna kayo sa aking vlog. Hi muna daw. Ayan. Heart dito sa Bake and Grill po. Located in also sa we're open 10 a.m. in the morning and we're closed 1 a.m. Wow. Actually, tinanong ko sila mga Cubs, 2 years na pala kayong Yes. nag-ooperate here. Pero this is my first time ha. Ibig sabihin, hindi ako masyadong gala mga Cubs. Pero ang linis, ang ganda. Tapos, ano to, tawag doon, kayo din kung nag-bake ng bread nyo. Yes, Yes, po. sir. Sariling gawa lahat, sir. Hindi yung Layla's Bakery. Iba, Lahat. iba pa yon. Yes po. Lahat ng paninda dito, sariling gawa. Yung nature sa inyo din, hindi? Hindi po. Ah, okay. So, iba yung nature. Pinay sir, dun sa Apollo. Okay, so mas maganda yata kung tatry natin yung Spanish bread kasi honestly, pinag-compare ko yung dalawa. Yung isa gusto ko talaga. Tingnan natin, tikman natin maya yung Karela Spanish bread ko masarap. By the way, thank you sa nagbigay sila ng nakakatuwa naman. Binigay nyo mais, iskuday, para mag-iikot sa sikmura natin ito. Ang haba-haba, baka kayanin ko ba yan? Sila siguro kaya nila yan. Ayun po, si ate pa. Thank you so much po. Salamat. Uy, follow nyo ko ha. Subscribe, follow. Sa YouTube, sir, ganun din? Yes, the same. Search na lang kita sa YouTube kasi nagsa-sign in pa ako sa Oo. sa pag-direct sa'yo sa TikTok. Ganon din the same. Thank you.